Magandang pagkakataon sa Hinebra ngayon ito. Ganitong big man import na halimaw mga labaw sa ilalim na import. Kagandahan pa sa kanya, fresh at condition talaga. At Mario Barrios may sinabi kay Pacquiao after ng kanilang laban na para bang ikinagulat din niya. So laban ni Pacquiao at Barrios, may rematch nga ba? So yan ang ating mga tatalakayin. Tapatang Manny Pacquiao at Mario Barrios, 46-year-old versus 30-year-old boxer. Maganda ang nangyaring laban sa pagitan ng ating kababayang si Manny Pacquiao kontra dito kay Mario Barrios sa kanilang championship match na kung saan nakataya ang WBC World Welterweight title ni Mario Barrios. So bagamat ilang rounds ang nadomina ni Pacman, hindi pa rin nga ito naging sapat para maagaw kay Barrios ang belt. So natapos nga po ang laban sa majority draw nitong linggo, oras dito sa atin sa Pilipinas. So napanatili ni Mario Barrios ang kanyang WBC World Welterweight title. Pero alam nyo bang inihayag pala ng ating pambansang kamao na bukas ito sa rematch nila ng nasabing American boxer na siyang sang-ayon naman din para kay Barrios. So ayon pa sa kanya, gusto niya muli ito mangyari. So pinupunto nga dito na yung bakbakan nga nila ni living legend Manny Pacquiao. So alam nyo ba na may nasambit si Mario Barrios after ng bakbakan nila ni Pacman na siyang parang ikinagulat niya nga. Ayon nga rito kay Mario Barrios, credit po, his stamina is crazy. He is still strong as hell and his timing is real. He's a still very awkward fighter to try to figure out. Kung tutuusin, bilang masasabi natin patungkol dito, no, nakaka-proud at nakakatuwa lang din isipin sa edad na 46-year-old ni Mr. Manny Pacman Pacquiao, andun pa nga rin yung lakas niya na kung saan kaya pa din niyang sumabay sa ligsi at galaw ng mga kasalukuyang batang champion fighter like Mario Barrios. So bihira nga po ang ganito kung tutuusin. At dito naman tayo sa pagkakataon at magandang pagkakataon para sa Barangay Hinebra. Kung maaalala nyo sobrang daming rumors noon taong 2013 na kumakalat patungkol kay former NBA first overall pick ng Cleveland Cavaliers taong 2013 na si Anthony Bennett na di umano'y narurumor na possible maging Hinebra import di umano. Pero ngayon, mukhang mas kailangan din talaga na big man import ng Barangay Hinebra. Lalo't di na rin naman bumabata si Justin Brownlee. Tapos kitang kita rin sa center position ng Barangay Hinebra na butas na ito since nangangawala etong si C-Stand. So sa opinion nga natin, what if yung dating rumor pwedeng mauwi sa tunay? Lalo't pagkakataon din nga na yung Anthony Bennett kasalukuyang free agent. So huling naglaro nga po itong si Anthony Bennett sa liga sa Taiwan sa team ng Formosa Dreamers taong 2024 to 2025 season ng TPBL. So kung makikita nyo yung laruan nito nasa sa kondisyon pa talaga. At kung halimbawang ganitong big man ang isahog sa Barangay Hinebra, laking alwan nila Japet sa ilalim nito dahil sa style of playing nito na sanay sa pisikalan. Si Anthony Bennett ay isang Canadian, may taas itong 6'8", 32-year-old at former NBA player na siyang naglaro sa team ng Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Toronto Raptors, and Brooklyn Nets. Bukod sa paglalaro nito sa NBA, napadpad din nito sa paglalaro sa iba't ibang bansa gaya na lamang sa liga sa Turkey, Israel at dito sa Taiwan. So experienced player na din talaga ang big man na ito. So gaya ng nabasa natin sa post ni Sir Snow, credit po na para bang pinatutungkulan dito ay ang paghina ng pangilalim ng Hinebra since nang nawala si C-Stand, tapos yung kapalit na si Ego injury at di mapakinabangan. Malinaw na big man or kakulangan sa big man ang kinahina talaga ng Hinebra rito dahil sa pinakahuling sentence nga dito na ayon pa rito sana raw next conference tantanan na muna nila si Brownlee. Basang-basa na nga raw ang sistema nila.
So sa opinion natin, may point din naman itong si Sir Snow. So yun, pero sa opinion pa nga natin, mas maganda sigurong big man import na tulad ni Anthony Bennett ang hagilapin muna ng Hinebra, dahil panigurado big man talaga ang kulang sa kanila, dahil sa maraming kaposisyon na rin naman talaga itong si Brownlee dito sa Hinebra kung tutuusin. Bukod doon, pagod din si Brownlee pag muling ilalarga sa Hinebra next season, dahil sa ito'y sasabak sa another mataas na competition kasama ng Gilas Pilipinas. So pero syempre, sa Hinebra pa nga din ang final decision. Kumbaga, nagbigay lamang tayo ng what if at kaunting idea. Pero kayo, ano ang opinion nyo?